Ang dagat Mediterranean. Mula pa nung sinaunang panahon, isa ito sa pinakamahalagang estratehikong anyong tubig sa mundo na direktang nag-uugnay sa Asia, Africa at Europa. Sinasabi na ng pangalan ang lahat, mula sa Latin na ibig sabihin ay dagat sa gitna ng mundo. Mahalaga ang pagkontrol ng hukbong dagat sa Mediterranean para sa seguridad at pagpapakita ng kapangyarihan sa rehiyong ito, lalo na sa tatlong pangunahing choke point ng dagat: ang Strait of Gibraltar sa kanlurang dulo, ang Suez Canal, at ang Turkish Straits sa silangan. Ang kontrol sa makikitid na lagusan ay nagbibigay daan sa mga bansa na magpakita ng kapangyarihan at tiyakin ang seguridad ng sarili nilang pagpapadala sa dagat at maaring hadlangan ang lohistika ng kalaban. Habang tumitindi ang tensyon sa buong mundo at lalo pang nalalagay sa panganib ang makakaugnay na pandaigdigang kalakalan, hindi kailanman naging ganito kahalaga sa aspetong estratehiko ang pagkontrol sa Mediterranean. Malaki ang kalamangan ng submarino sa ganitong kapaligiran. Lihim silang nagmamanman, nagbabantay sa galaw ng barkong pandigma, nanggangalap ng impormasyon sa mga pinagtatalunang lugar, at nagsisilbing panakot. Dahil dito, tumitindi ang labanan para sa dominasyon sa kailaliman ng Mediterranean. Tingnan natin ng malapitan ang iba't ibang puwersa ng submarino sa dagat, kung paano sila nagkukumpara sa isa't isa, at kung paano nila naaapektuhan ang balanse ng kapangyarihan sa reyong ngayon at sa hinaharap. May 21 malalayang bansa na may baybayin sa Mediterranean, pati ang isang teritoryo sa ibayong dagat ng Britanya, ang Gibraltar, at baybaying teritoryo ng Palestina. May humigit kumulang 2,000 hanggang 2,000 at 200 isla sa dagat na sakop ng mga bansang ito. Kung ituturing natin ang Cyprus bilang isang bansang Europeo, sa halip na bansang Asyano, 12 sa mga bansang iyon ay Europeo: Pransya, Espanya, Italia, Gresya, Croatia, Slovenia, Bosnia at Herzegovina, Montenegro, Albania, Malta, Monaco at Cyprus. 5 bansang Aprikano ang kasama nilang may bahagi sa dagat. Ito ay ang Morocco, Algeria, Tunisia, Ehipto at Libya. Bumubuo naman sa kabuuan ng mga bansang Mediterranean ang 5 bansang Asyano: Turkey, Israel, Syria, Lebanon, at ang bahagyang kinikilalang estado ng Palestina. Alam na ang lahat ng bansang ito ay may aktibong hukbong dagat, maliban sa Palestina at Bosnia at Herzegovina, na halos hindi na gumagana ang kanilang puwersang pandagat dahil sa dekada ng unti-unting paghina at pagharang ng Israel. Kasama rito ang mga pangunahing hukbong dagat tulad ng sa Pransya, Italia at Turkey, na itinuturing na ilan sa pinakamalalakas sa buong mundo, pati na rin ang mas maliliit ngunit mahusay na hukbong dagat ng mga bansa tulad ng Montenegro at Albania. Kahit ang maliit na estado ng Monaco ay may sariling maliit na unit ng hukbong dagat para sa pagbabantay at seguridad sa baybayin. Sa 2026 lamang sa mga bansang ito ang may mga submarino sa kanilang mga hukbong dagat. Mahalaga, gaya ng malalaman natin, may hindi bababa sa 2 pares na mga bansang ito na matagal nang may alitan. Kung sakaling magkaroon ng aktwal na labanan sa pagitan nila, ang kanilang mga submarino ay makakaroon ng malaking papel sa magiging resulta ng labanan. Ang pinakamalakas na puwersang submarino sa mga bansang ito ay pag-aari ng Pransya, dahil sila lang ang may mga attack submarine na pinapagana ng enerhiyang nuklear. Ang lahat ng iba pa ay gumagamit lamang ng mga diesel-electric o Air Independent Propulsion o AIP na submarino. At tanging ang Turkey lang ang may plagang na magkaroon ng nuclear-powered na submarino sa hinaharap. Ang 9 na nuclear submarino ng Pransya ay naglalagay rito sa hanay ng malalakas na kapangyarihang pang-ilalim ng dagat. Bukod sa Pransya, 5 lang na ibang bansa ang may nuclear-powered na submarino: ang US, Russia, UK, China at India. Mas may 4 na pangunahing kalamangan ang nuclear-powered submarino kumpara sa diesel-electric at AIP-powered submarino. Nagbibigay sila ng halos walang limitasyong saklaw at tagal ng operasyon. Di tulad ng karaniwang makina, ang nuclear reactor ay hindi kailangan ng hangin, kaya pwedeng manatiling nakalubog ng ilang buwan at gumana ng dekada nang hindi nire-refuel. Dahil dito, halos walang limitasyon ang saklaw ng nuclear submarine maliban sa pagkain at supply ng tripulante. Pangalawa, ang nuclear power ay nagbibigay ng malaking enerhiya, kaya kayang mapanatili ng mga submarine ang bilis na higit 30 knots ng matagal. Dahil dito, mabilis ma-deploy at magbago ng posisyon saan man sa mundo ang nuclear-powered submarine na hindi kayang gawin ng mga barkong may tradisyonal na enerhiya. Pangatlo, di tulad ng diesel-electric submarine na kailangan lumutang para paandarin ng mga makina
at mag-recharge ng mga baterya. Ang nuclear-powered submarine ay hindi kailangan mag-snorkel kailanman. Maari silang manatiling lubusang nakalubog sa ilalim ng tubig sa buong misyon nila, na lubos na nagpapahusay sa kanilang kakayahang magtago at mabuhay. Pang-apat, pwede silang magdala ng sandatang nuclear. Pero hindi lahat ng nuclear-powered submarine ay kaya nito. May tatlong pangunahing klase ng nuclear-powered submarines: SSBNs, SSNs, at SSGNs. Ang mga SSBN na pinapatakbo ng 6 na bansa na may nuclear-powered submarines ay partikular na dinisenyo para magdala at maglunsad ng Submarine Launched Ballistic Missiles o SLBMs na may nuclear warheads. Ito ang sea-based na bahagi ng nuclear triad deterrent ng mga bansang ito at itinuturing na may pinakamataas na tsansa makaligtas. Kayang magtago ng SSBN sa malalim na karagatan ng ilang buwan, kaya napakahirap itong matunton kahit para sa mga abanteng hukbong dagat. Nagbibigay ito ng kakayahan sa second strike na pumipigil sa kalaban na maglunsad ng unang nuclear attack. Kaya't ang SSBN ay sentro ng doktrinang pambansang seguridad ng mga bansang iyon. Samantala, ang SSN ay idinisenyo para manghuli ng ibang barko at submarino gamit ang konbensyonal na torpedo at cruise missile. Bagamat may cruise missile na nuclear ang ilang Russian SSN, hindi talaga sila dinisenyo para magdala ng nuclear ballistic missile. May isang posibleng eksepsyon na tatalakayin natin mamaya. Sa kasalukuyan, may 9 na nuclear-powered na submarino ang France, 4 na SSBN na may nuclear na armas, at 5 SSN na may karaniwang armas. Ang mga Le L'Élysée-class SSBN nito, ang Le L'Élysée, Le Téméraire, Le Vigilant at Le Terrible, ay lahat na italaga mula 1,900 at 97 hanggang 2,010. Matatagpuan ang mga ito sa Elongway, Brest, Kanlurang Brittany. Ang mga malalaki, moderno, at sobrang tahimik na barkong ito ay may habang halos 450 talampakan at may displacement na 12,640 tonelad kapag nasa ibabaw at 14,300 at 35 tonelad kapag nakalubog. Pinapaganang mga ito ng 150 megawatt, 200,000 horsepower na KK-15 pressurized water nuclear reactor na nagbibigay ng bilis na higit sa 25 knots kapag nakalubog at walang limitasyon ang saklaw. Meron silang 421 pulgadang torpedo tubes na kaya magpaputok ng parehong FF-17 mods, 2 F-21 mabibigat na torpedo at MBDA Exocet SM-39 anti-ship missiles o SSMs. Mas mahalaga, mula sa pananaw ng nuclear deterrent, lahat ng 4 na Le L'Élysée-class submarines ay may dalang 16 na vertical launch na M51 ballistic missiles. Bawat isa ay may maraming TN-75 thermonuclear warheads na gumagamit ng MIRV o Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle Technology. Pati na rin 100 at 15 kiloton TN-75 thermonuclear warhead na may 6 na Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles o MIRVs. 3 sa 4 na SSBN ng Pransya ay na-upgrade na gamit ang mas advanced na bersyon, ang M50 1.2 na ayon sa French Ministry of Defense ay malaki ang itinaas ng abot ng missile sa humigit kumulang 5,600 milya. Ang bagong missile ay nilalayon ding magdala ng bagong TNO nuclear warhead na mas advanced at dinisenyo para maging mas may kakayahang makaligtas kaysa sa lumang TN-75. Bukod sa mga SSBN nito, kasalukuyan ding may 5 SSN ang Pransya. 3 ay mula sa makabagong Barracuda o Suffren class, ang Suffren, Duguay-Trouin at Tourville, at ang ika-4, ang De Grasse, ay kasalukuyang sumasailalim sa sea trials. 2 pa, ang De Grasse at Duc de Bouillon, ay sinusubok o ginagawa pa. Ang mga ito ay nakalaan upang palitan ng 2 pang aktibong SSN ng Pransya, ang tumatanda ng Ruby class, Amethyst at Perla. Ang Perla ay nakatagdan i-retire sa kalagitnaan ng 2028. Matapos itong masunog ng matindi noong 2020, naayos ang barko at muling ibinalik sa aktibong serbisyo noong Hulyo 2023. Malapit na itong i-retire para palitan ng bagong Barracuda class na barko. Ang mga barko ng Ruby class ay may habang humigit kumulang 200 at 41 tuldok 5 talampakan at may displacement na 2,000 at 600 tonelada kapag nakalubog. Ang mga ito ay may 4 na torpedo tubes para sa F-17 torpedos at Exocet SM-30 SSMs. Sa kabilang banda,
mas mataas ang performance at firepower ng mga bagong Barracuda class na barko. Mas mahaba ang mga ito, na may habang halos 300 at 25 talampakan at higit doble ang bigat kapag nakalubog, na umabot sa 5,000 at 300 tonelada. Kaya nilang maglungsad ng 24 na sandata gamit ang 4 na torpedo tubes, kabilang ang MDCN Land Attack Cruise Missiles, F-21 torpedoes Exocet SM, 39 SSMs at mga naval mine. May espesyal silang sistema para sa deployment ng Special Forces, kaya nagagamit ang mga submarino sa anti-barko, anti-submarino, pag-atake sa lupa, paniniktik, at Special Forces Operations. Ngayon, sa papel, ang katotohanan ang Pransya lang ang tanging kapangyarihan sa Mediterranean na may nuclear-powered at nuclear-armed na mga submarino ay nangangahulugan na dapat itong mangibabaw sa ilalim ng dagat sa rehiyon ng walang kalaban. Pero hindi laging totoo dahil sa dalawang dahilan. Maliban sa isang kapansin-pansing eksepsyon, lahat ng iba pang bansang Mediterranean na napapatakbo ng mga submarino ay pangunahing nakatuon sa lokal at pangrehiyong usapin. Mas malawak ang geopolitical na saklaw ng Turkiya na may mga base sa Hilagang Cyprus, Qatar at Somalia. Noong 2018, nakuha ng Turkiya ang 99 taong lease sa Suwakin Island sa Sudan para magtayo ng malaking base ng hukbong dagat. Ngunit napipigilan ito ng patuloy na digmaang sibil sa bansa. May kasunduan din ito sa kooperasyong militar sa Albania at Azerbaijan at may mga forward operating base sa Iraq, Syria at Libya. Kaya, ang estratehiyang militar ng Turkiya ay hindi lang para sa pagprotekta ng hangganan. Dahil dating pangunahing kolonyal na kapangyarihan ng Pransya, laganap ang geopolitical at pang-ekonomiyang interes nito sa buong mundo. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay hindi lang nakatuon sa rehiyon ng Mediterranean ang mga submarinong pinapagana ng nuklear ng Pransya. Kailangan nilang mag-operasyon sa Atlantic, Indian at Pacific Ocean at bantayan ang pandigdigang interes ng Pransya. Kaya, iilan lang sa mga submarino ng Pransya ang maaring maitalaga anumang oras para sa mga operasyon sa Mediterranean. Maaring kakaunti lang talaga ang mga submarino na available anumang oras para sa mga operasyon sa Mediterranean. Pangalawa, sa ilang sitwasyon, may malaking kalamangan ang mga submarinong diesel-electric at AIP kaysa sa mas malalaki at mas makapangyarihang katapat nila. At ang Mediterranean ay isang lugar na punong-puno ng mga ganitong sitwasyon. Sa simula pa lang, nariyan na ang usapin ng gastos. Mas mahal ang paggawa at operasyon ng mga nuclear na submarino kaysa sa mga submarinong dekonbensyonal. Halimbawa, ang isang US Virginia-class nuclear attack submarine ay nagkakahalaga ng 1.8 hanggang 3.6 bilyong dolyar. Ang modernong Swedish Gotland-class diesel-electric submarine na may AIP ay nagkakahalaga ng mga 200 milyong dolyar. Ang high-end na Type 212 ng Alemanya ay mas mababa pa sa kalahati ng presyo ng Virginia-class na nasa mga 1.3 bilyong dolyar. Mas mahal din ang pagpapatakbo ng isang nuclear-powered na submarine. Ang tinatayang taon ng gastos sa pagpapatakbo ng isang Virginia-class na submarine ay nasa 100 at 40 milyong dolyar na sumasaklaw sa crew, maintenance at suporta. Ang mga diesel-electric na submarine ay nangailangan ng mas madalas na pagre-refuel. Gayunpaman, tinatayang mas mababa ng malaki ang kabuuang gastos sa buong buhay ng mga ito kumpara sa kanilang nuclear na katapat, kung saan ang kabuuang gastos ng isang nuclear fleet ay tinatayang 50 hanggang 70% na mas mataas kaysa sa isang diesel fleet. Maaring sulit para sa bansang tulad ng Pransya ang dagdag gastos ng nuclear-powered na submarine dahil hindi kayang tapatan ng mas murang diesel-electric o AIP submarines ang mga bentahe nito sa bukas na karagatan. Pero para sa mga bansa tulad ng Italia, Espanya, Algeria at Ehipto, nang focus ng hukbong dagat ay pangunahing para sa rehiyonal na depensa at mga operasyon sa baybayin, imbes na pagpapalawak ng puwersang militar sa labas ng sariling rehiyon, hindi talaga matutungbasa ng estratehikong dahilan ang napakalaking dagdag na gastos para mag-nuclear. Ang sobrang mahal ng paggawa at pagpapanatili ng nuclear submarines ay lampas sa budget sa depensa ng karamihan sa mga bansa. Karamihan sa mga bansa ay kulang sa advanced na industrial na base, espesyal na shipyard at skilled na manggagawa sa nuclear engineering at kaligtasan para sa nuclear propulsion. Ang mga diesel-electric AIP na submarine naman, sa kabilang banda, ay mas mura ng malaki. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ang mas malilit na hukbong dagat na magkaroon at mapanatili ang kanilang sariling fleet. Hindi naman masasabi na maliit ang hukbong dagat ng Turkiya o ang kanilang budget sa depensa
kung ikukumpara sa pandaigdigang pamantayan. Sa bilang, mas marami ng submarine ang Turkiya kaysa Pransya, 12 unit kumpara sa Siyam. Noong 2026, may 12 diesel electric attack submarines ang hukbong dagat ng Turkiya at planong palawakin ito hanggang 18. Lahat ay gumagamit ng kumbensyonal na propulsyon. Ang bagong race class may AIP propulsion, habang ang iba ay pinapagana ng mga makinang diesel electric. Ang pinakamatatanda sa mga ito ay ang tatlong Atalay-class submarines, ang TCG Yildirim, TCG Doganay, at TCG Dulunay. Ang ika-4 na barko, TCG Bursa, ay na-decommission noong Hunyo 2025. Ang Yildirim ay ginagamit sa mga pagsubok at pagsasanay, at ang natitirang 2 barko ay aktibo pa rin. Sa haba na 100, 73.5 talampakan, at may submerged displacement na 1,200 tonelad, mayroon silang 8 torpedo tubes para sa 14 na torpedo. Kabilang na ang sariling gawang Akya heavyweight torpedoes. Ang 4 na Preveze-class submarines ng Turkiya ay mas bago, na nakomisyon sa pagitan ng 1,900 at 74 at 1,900 at 79. Ang TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG 18 Mart at TCG Anafatalar ay bahagyang mas mahaba kaysa sa Atalay class na may 200 tuldok isa talampakan, may displacement na 1,586 tonelada kapag nakalubog, at may 8 torpedo tubes din para sa 14 na torpedo. Hindi tulad ng mas lumang Atalay class type. 200 siyam, 1,000, 200 na mga barko, ang mga ito ay nakabase sa mas malaking German type. 200 siyam, 1,000, 400 na disenyo at ginawa sa Turkiya. Mas bago pa rito ang 4 na Gore-class na barko, ang TCG Gore, TCG Çanakkale, TCG Burak Reis, at TCG B. Inano. Naipadala sa serbisyo mula 2003 hanggang 2007 sila ay mga pinahusay na bersyon ng German type, 200 siyam to 2. 1,400 na disenyo na ginawa sa Turkiya. Pareho sila ng 200, tuldok isa talampakang haba at 8 torpedo tubes gaya ng Preveze class. Ngunit bahagyang mas mataas ang displacement nila na 1,586 tonelada kapag nakalubog. Ang flagship ng submarine fleet ng Turkiya ay ang unang race class, TCG Piraeus Race, na pumasok sa serbisyo noong 2024. 5 pang race class ang kasalukuyang ginagawa o in order na magpapalawak ng malaki sa laki at lakas ng fleet. Ang mga modipikasyong ito ng German Type 200 at 14 TN na magkatuwang na ginawa sa Turkiya ay may habang 200 at 19.8 talampakan, may submerged displacement na 1,000 at 800 tonelada, at may AIP propulsion na napapaintulot ng mga linggong palihim na operasyon sa ilalim ng tubig. Kayang maglunsad ng Akinci torpedoes at IDAS anti-air missiles ang 8 torpedo tubes ng barko. Kaya malawak ang saklaw ng operasyon nito. Ayon sa nabanggit, inanunsyo ng Turkiya ang pangmatagalang plano nitong bumuo ng nuclear-powered submarino na tinatawag na Niyukden. Gayunpaman, ang layunin ay gumawa ng nuclear-powered na submarino, hindi ng barkong may nuclear armas. Ayon sa opisyal na pahayag, ang Turkiya ay hindi nuclear power at wala silang balak maging ganoon. Pinapapitan ng barkong ito ang lumalawak na geopolitical na ambisyon ng Turkiya sa pamamagitan ng pinahusay na Blue Water Operations. Gayunpaman, malabong ang pangunahing layunin ng Turkiya ay i-deploy ang Niyukden sa Mediterranean. Kung gusto mo ng araw-araw na update at detalyadong talakayan sa mga pangunahing kwento at kaganapan sa militar sa mundo, mag-subscribe sa channel. Sa The Military Show, hinihimay namin ang lampas sa mga headline para maibigay ang buong kwento at dahilan ng kahalagahan nito. Gaya ng nabanggit, hindi palaging mas epektibo ang nuclear na submarino kaysa sa karaniwang submarino. At perpekitong halimbawa rito ang Mediterranean. Ang dagat ay kilala sa maraming isla, mababaw na baybayin, masisikip na lugar sa baybayin, mga kapuluan, at ilang makikitid na choke point. Masangkop ang mas maliliit at mas mahusay manibra ng mga submarinong may kumbensyonal na pagpapaandar sa mga sitwasyong hindi epektibo at madaling tamaan ang malalaki at mahal na nuclear submarino. Mas tahimik ang mga baterya o AIP na submarino kaysa nuclear submarino dahil palaging maingay ang reactor coolant pump ng nuclear subs. Dahil dito, kayang maghintay tahimik ng maliliit na submarino sa ilalim ng dagat at epektibong mang-ambush ng mga barko at ibang submarino.
Mas mura ang paggawa at pagpapatakbo ng diesel, electric at AIP submarino. Kaya mas maraming barko ang kayang gamitin ng Navy para sa coastal defense, surveillance at sa sea denial malapit sa teritoryo, na nagbibigay ng mas mataas na tactical na kahusayan sa regional na labanan. Ang pinalawig na operasyon at kakayahan ng nuclear-powered submarino na magdala ng sandatang nuclear ay hindi malaking kalamangan dito kumpara sa malalim na dagat. Ang pangailangan para sa nuclear-powered submarino sa Mediterranean ay nababawasan dahil maraming bansa sa Europa, kabilang ang Turkey, ay miyembro ng NATO. Kung lumala ang tensyon sa rehiyon at maging critical ang dagdag na lakas at misyon ng nuclear submarino, aasahan ng mga miyembro ng NATO sa Mediterranean ang suporta mula sa nuclear submarino ng Pransya, UK at US para punan ang kakulangan. Gayunpaman, ang pamunahing karibal ng Turkey sa rehiyon ay ang Gresya, na miyembro rin ng NATO. Ang matagal na mga alitan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na tungkol sa isla ng Cyprus, ay tiyak na napipigilang lumala ng kanilang parehong pagiging miyembro ng NATO. Hindi naging hadlang sa Gresya ang sitwasyon para bumuo ng malakas na fleet ng submarino. Mas maliit at mas luma ito kaysa sa fleet ng Turkey, pero epektibo pa rin bilang mabisang panhadlang sa mababaw at puno ng mga isla na katubigan ng Aegean Sea at silangang Mediterranean. Sa taong 2026, ang hukbong dagat ng Gresya ay may 5 diesel-electric attack submarines, 4 na makabagong Papa Nicolas class at 5 mas matatandang barko, 1 Okeanos class, 3 Poseidon class at 1 Glafkos class na submarino. Katulad ng mga submarino ng Turkey, ang 4 na makabagong submarino, ang Papa Nicolas, Pipinos, Matrosos at Katsonis SS, 123 ay ginawa sa Gresya mula sa disenyo ng mga Aleman. Sa pagkakataong ito ay ang Type 214 HN. Diesel-electric sila na may AIP, kaya mas tumatagal sa ilalim ng dagat. May haba na 200 at 13.25 talampakan at displacement na 1,000 at 600 tonelada kapag nakalubog. Dagdag pa ang 8 torpedo tubes para sa 14 na Black Shark heavyweight torpedoes. Torpedoes at sub-harpoon SSMs. Halos kapantay na nila ang pinakamalalakas sa fleet ng Turkey. Bagamat na upgrade ang nag-iisang Okeanos-class submarine na Okeanos, gamit ang retrofitted na makina, ito at iba pang mas luma pang Greek submarines ay tumatanda na at nahuhuli sa panahon. Abala na ang Hellenic Navy sa pagpapalit ng mga ito ng modernong submarino at pumipili ng modelo mula France, Germany at Sweden. Parang sitwasyon din ito ng submarino ng Italya. Pero dahil walang direktang karibal tulad ng Greece, hindi ganon kaapilitan ng modernisasyon. Sa ngayon, may 8 diesel-electric attack submarines ang Italian Navy, 4 na tumatanda ng Sauro class, at 4 na advanced na Tadaro class. Gayunpaman, tulad ng ibang bansang nabanggit, malalim na rin ang Italia sa malawakang modernisasyon ng kanilang submarino. Particular, ang seremonya ng paglalagay ng keel ng una sa 4 na susunod na henerasyon ng U-200 at 12 NFS na submarino ay ginanap noong Pebrero 2026. Papalitan na nila ang tumatandang Sauro class. Hindi naman ibig sabihin na di epektibo ang Sauro class, pero matatapos na ang kanilang serbisyo. Ang 4 na barko, sina Salvatore Pelosi, Primo Longo Longobardo, Gianfranco Gazzanella Pirogia, si 525 at Giuliano Brini, ay pumasok sa serbisyo mula 1,988 hanggang 1,975. Ang mga submarinong ito na pinapagana ng diesel-electric ay may habang 200 at 18.8 talampakan, may displacement na 1,400 at 50 tonelada kapag nakalubog, at may 6 na torpedo tubes para sa Black Shark heavyweight torpedoes at sub-harpoon anti-ship missiles. Mas moderno ang Tadaro class na siyang mga pangunahing submarino ngayon ng Italian submarine fleet. Ang 4 na barko, Salvatore Todaro, Shire, Todaro class type 212A at Pietro Venuti ay pumasok sa serbisyo mula 2006 hanggang 2017. Pinapagana ng diesel-electric AIP propulsion ang mga Italian type 212A na ito. Mga binagong bersyon ng orihinal na German na disenyo ay may habang 183.7 talampakan, may submerged displacement na 1,600 at 50 tonelada at kaparehong armas na configuration ng Sauro class. Ang bagong U-200 at 12 near future na submarine o NFS ay malaki ang itinaas sa kakayahan ng Italia sa ilalim ng dagat. Ayon sa tagagawa, ang Italian defense giant na Fincantieri,
Ang klase ng submarinong U-212 NFS ay kumakatawan sa malaking pag-unlad kumpara sa mga naunang U-212A. Salamat sa mas hinog na disenyo at mas mataas na antas ng pambansang nilalamang technological at pinahusay na integrasyon ng onboard systems. Ang mga inobasyon ng industriyang Italyano, gaya ng lithium-ion propulsion battery at bagong combat system, ay magpapataas ng pagiging mailap sa pagtuklas, tibay, kahusayan, at katatagan laban sa mga cyber attack. Ang U-212 NFS ay makakaroon ng mga land attack cruise missile, torpedo, at mga unmanned underwater vehicle. Bukod sa pinalawak na firepower, makakatanggap ang barko ng mas maraming sensor, pinahusay na communication at electronic warfare suite, pati advanced na autopilot technology para mapanatili ang kamalayan at kakayahan nito. Ang submarino ay 194 talampakan ng haba, 23 talampakan ng lapad, at may 2 deck para sa mahigit 30 tripulante. Pagdating ng mga ito sa pagitan ng 2029 at 2032, magkakaroon ng Italia ng pinaka-advanced na non-nuclear submarines sa Mediterranean. Sa ngayon, ang kapwa-miyembro ng NATO na pinakamalamang humingi ng suporta mula sa mga makabagong submarino sa emergency ay ang Espanya. Dahil pamunahing responsabalo ang Espanya at mga Briton sa Gibraltar sa seguridad ng Strait of Gibraltar, aasahan mong marami itong submarino. 3 submarino lang ang nasa fleet nila ngayon. 2 rito ay mula pa dekada 80. Ang Galerna class ng Espanya, na kilala rin bilang S-70 Agosta class, ay malapit nang matapos ang serbisyo. At ang natitirang S-71 Galerna ay papalitan na ng mas bagong S-80 Plus class o mga submarino ng Isaac Peral class. Tulad ng ibang bansang Europeo na may submarino sa Mediterranean, ang Espanya ay nagsasagawa ng malaking modernisasyon ng hukbong dagat, pangunahin sa pagbuo ng 4 na S-80 Plus. Armado ng mabibigat na torpedo at kalaunan ay masulong na AIP propulsion. Ang mga bagong submarinong diesel-electric na pakatake ay malaking pag-unlad sa kakayahan ng Madrid sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, dahil sa mga depekto sa disenyo at krisis sa budget ng gobyerno, natingga ang proyekto ng Peral sa loob ng maraming taon. Umabot ng 5,800, 31 araw mula sa seremonya ng kilaing, bago na ilunsad ng Espanya ang una sa klase, ang Isaac Peral, noong Mayo 2021. Ang S-82, Narciso Monturiol, pangalawa sa klase, ay nagsimula ng sea trials noong huling 2025 at ang susunod na 2 barko sa kasalukuyang order na 6 lahat, ang Cosme Garcia at ang Mateo Garcia de los Reyes, ay sinimulan ang paglatag ng keel noong 2010 at 2011 na may inaasahang petsa ng commissioning sa 2028 at 2029 ayon sa pagkakasunod. Mas mahaba at mas mabigat ang mga barko ng Isaac Peral class kumpara sa karamihan ng submarino sa Mediterranean, na may 260, 5.7 talampakang haba at 2,965 toneladang displacement kapag nakalubog. Sa abot ng 5,000 nautical miles, kaya nilang tumagal ng hanggang 50 araw. Armado ang mga ito ng naval mines, pati na rin ng 500 at 33mm torpedo tubes para sa DMDM-2A4 Seahawk Heavy Torpedo, UGM-84 Harpoon Missile at opsyonal na Black Shark Torpedo. Kapag operational na ang lahat ng Isaac Peral class, sa papel, Espanya ang makakaroon ng pinakamalakas na conventional submarine fleet sa kanlurang Mediterranean. Hanggang sa panahong yon, ang Algeria ay may malaking kalamangan sa Espanya sa usapin ng mga submarino sa kanlurang Mediterranean. Ang pambansang hukbong dagat ng Algeria ay kasalukuyang nagpapatakbo ng 6 na conventional diesel-electric submarines, lahat ay mga variant ng Russian Kilo class, at pinaniniwala ang may 2 pang modernized Kilo class variants na naka-order na. Ang unang 4, sina O-21, Misali El Hudhud, O-22, Akrampucha Bocha, O-31 El Warwar Sinis, at O-32 El Ogar, ay kabilang sa Project 6 na 136 Varshavianka class at pamunahing idinisenyo para sa anti-shipping at anti-submarine operations sa medyo mababaw na tubig. Ang torpedo-hulled submarine ay may habang 200 at 38.2 talampakan, may displacement na 3,000 at 76 na tonelada kapag nakalubog, at sinasabing kayang umabot ng bilis na hanggang 25 knots. Armado ang mga ito ng 6 na 500 at 33mm na torpedo tubes,
kayang magdala ng hanggang 18 homing o wire-guided torpedoes, o 24 AMAM isa na mga mina, at maaari ring lagyan ng 4 na caliber cruise missiles. Mayroon din ang Algeria ng dalawang mas lumang Project 8 at 77 EKM submarines ang orihinal na bersyon ng Kilo class. Gayunpaman, ang Ruiz Hajj Mubarak at El Hajj Sliman ay na-upgrade noong dekada ng 2000 at 10 upang mapahaba ang kanilang serbisyo at maisama ang mga makabagong armas. Sa kabila ng matagal at malalim na ugnayan ng Algeria sa Russia at China, patuloy pa rin ang maganda nitong relasyon sa EU at NATO. Mababa ang tsansa ng labanan sa ilalim ng dagat sa kanlurang Mediterranean sa pagitan ng mga bansang may submarino. Hindi ganoon ang masasabi sa kabilang dulo ng dagat. Bagamat may kasunduang pangkapayapaan ang Ehipto at Israel, nananatili mula nang ito ay nilagdaan noong 1979. Ngunit, ang dalawang bansa ay 4 na beses na nagdigmaan mula nang may tayo ang Estado ng Israel noong 1948. Ang digmaang Arabo-Israel nung taong yon, ang krisis sa Suez noong 1956 ang 6 na araw na digmaan noong 1967 at ang digmaang Yom Kippur noong 1973. Patuloy ang matibay na kalakalan at kooperasyong militar ng dalawang bansa. Ngunit tumindi ang tensyon nitong mga nagdaang taon. Kinondena ng Ehipto ang mga kilos ng Israel sa Gaza, lalo na ang presensyang militar nito sa Philadelphia Corridor, na ayon sa Cairo ay labag sa kasunduang pangkapayapaan. Sa panig ng Israel, ramdam nitong nakikialam ang Ehipto sa negosasyon ng Israel at Lebanon. At hindi ito natutuwa sa mapanulsol na ersisyong militar malapit sa hangganan ng Israel. Dahil sa estratehikong papel ng Suez Canal, kung magkakaroon ng labanan, malamang na magiging mapagpasya ang papel ng mga puwersang submarino ng dalawang bansa sa kahihinatnan. May 8 submarino ngayon ang hukbong dagat ng Ehipto. Nahahati sa 2 klase, 4 na makabagong S-41 class type, 200 1,000, 400 mod na gawa sa Alemanya na mga diesel-electric na submarinong pang-atake, at 4 na mas lumang Romeo class o Type 0, 33 submarino na gawa sa China na nakabase sa disenyo ng Soviet. Ang S-41 isa class na mga barko ay dekalidad na sasakyang pandagat mula Alemanya, inilunsad mula 2015 hanggang 2020. Sila ay may habang 200 at 4 na talampakan may displacement na 1,600 tonelada kapag nakalubog, at may 8,533 mm na torpedo tubes para sa hanggang 14 na DM-24 o DM-24C. Hamod 4 torpedoes o UGM, 84L Harpoon Block 2 na anti-ship missiles. Maaari rin silang maglagay ng naval mines. Ang 4 na mas lumang submarino ay aktibo sa listahan, pero malamang ginagamit lang sa pagsasanay o tungkulin sa pantalan dahil sa edad at pagkalaos. Tulad ng ibang bansa, sinusuri ng Ehipto ang bagong henerasyon ng submarino bilang kapalit, kung saan pinakamataas ang interes sa French Barracuda class at Spanish S-80 plus class. Ang hukbong dagat ng Israel ay may 6 na Dolphin class submarino na gawa ng HDW sa Alemanya. Ito ang pinaka-advanced na diesel-electric submarino sa mundo at pangunahing puwersang panakot ng Israel sa dagat. Ang unang 3, INS Dolphin, INS Leviathan at INS Tecuma, ay kabilang sa Dolphin Isa o 77 class at isinama sa serbisyo mula 1,900 at 99 hanggang 2,000. Sila ay may habang 100 at 88 talampakan, may submerged displacement na 1,000, 900 tonelada at may 6,500 at 33 mm na torpedo tubes. Pati na rin 4 na 600 at 50 mm na tubes para sa cruise missiles, mga mina o sasakyan ng Special Forces. Ang mas bagong Dolphin 2 o S-78 class ay pinapagana ng AIP para sa mas mahabang tagal ng misyon. May habang 200 at 25 talampakan at may displacement na 2,000 at 400 tonelada kapag nakalubog. Pareho sila ng armas sa S-77 class. Ngunit mas pinahusay ang sistema, non-magnetic ang hull, mas advanced ang stealth at kaya mag-deploy ng Special Forces. Ang unang 2 sa klase, ang INS Tanin at INS Rahav, ay nakomisyon noong 2014 at 2016 ayon sa pagkakasunod, habang ang pangatlo, ang INS Drakon, ay naihatid noong 2024 at kasalukuyang sumasailalim sa sea trials. Hindi na kailangang sabihin
Habang abala ang lahat sa rehiyon sa kanilang mga plano ng modernisasyon, hindi rin naiba ang Israel. Noong 2022 pinatibay ng Israel at Alemanya ang kontrata para sa 3 susunod na henerasyong Dakar-class submarines na papalit sa Dolphin Isa na inaasahang darating mula 2027 hanggang unang bahagi ng 2030s. Inasahan na mas malalaki ang mga barkong ito, may mas advanced na AIP, mga sistemang panlaban at sensor suite, at mas malaking kapasidad para sa missile at unmanned systems. Ang mga bagong barko ay tutulong sa Israel na mapanatili ang kalamangan kontra Ehipto sa ilalim ng dagat hanggang sa susunod na henerasyon. Bagaman lumalala ang relasyon ng Israel at Turkey, malamig din ang ugnayan ng Israel sa Algeria. Maaring kailangan nitong gamitin ang lihim na kakayahan kung sumiklab sa malapit na hinaharap ang malawakang digmaang Islamiko laban sa Israel, gaya noong 1948. Ang arsenal ng Israel ng sandatang nuklear ay isa sa mga kilalang lihim militar sa mundo. Ang Israel at mga kaalyado tulad ng US ay may opisyal na nuclear ambiguity, pero alam ng lahat na meron sila nito. Kadalasang pinaniniwala ang kaya maglunsad ng sandatang nuklear ng lahat ng submarino ng Israel, kaya kabilang sila sa iilang SSK sa mundo na may ganitong kakayahan. Ang mga 600 at 50 mm tubo sa mga submarinong Dolphin 1 at Dolphin 2 ay kayang maglunsad. Ang Popeye Turbo Submarine-Launched Cruise Missiles ay malawakang tinatayang may dalang mga nuclear warhead, may lakas na humigit kumulang 200 kiloton, at may abot na hindi bababa sa 900 at 30 milya. Kung totoo, magkakaroon ng Israel ng kakayahang gumanti mula sa dagat kahit pagkatapos ng pag-atake, na maglalagay dito sa kapantayang antas ng kapangyarihan ng Pransya. Dahil sa dami ng submarino sa Mediterranean, mahirap isipin na magkakaroon ng matibay na kontrol sa Med ang mga panlabas na kapangyarihan tulad ng Russia at China, kahit mas malaki pa ang kanilang fleet. Hanggat nananatili ang nagbubuklod na kapangyarihan ng NATO sa rehiyon, dapat manatiling kontrolado ang sitwasyon sa ilalim ng dagat. Kapag nawala ang seguridad at marami ng makabagong submarino sa ilalim ng dagat, mahirap nang hulaan ng kalalabasan ng labanan sa Mediterranean. Hindi lang ang mga bansang Europeo sa Mediterranean ang gumagawa ng makabagong submarino. Panurin mo ang video na ito tungkol sa pinakabagong makabagong A-26 ng Sweden.